Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Martes. Barangay Kagawad at kanyang kinakasama patay sa pamamaril. Sospek, isang pulis. Kakulangan ng bus na masasakyan, problema ng ilang pasahero sa Pangasinan. Insidente ng pagnanakaw kung saan biktima ang ilang joggers na itala sa Bangaldan, Pangasinan. At presyo ng mga bulaklak habang papalapit ang undas, ating alamin live. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Problema ng ilang pasahero sa Pangasinan ang kakulangan ng bus na masasakyan. Yan ang balitang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, ayon sa Alliance of Modernized Transport, may tuturing daw na isolated case yung nangyari kahapon kung saan napakaraming pasahero pero kukonti lamang ang bumiyaheng sasakyan. Alas 3 pa ng hapon kahapon, nakapila na ang karamihan sa mga pasahero sa bus terminal na ito sa Dagupan City. Mahigit 2 oras na naghihintay ang mga pasahero pero hindi pa rin sila nakakasakay. Naiinip na ang karamihan. Marami sa kanila ang estudyante na uuwi sa Central Pangasinan tulad ng Malasiki at Bayambang. Sobrang hirap po. Given na yung schedule po namin is nag-start pa ng 7:30 and Bayambang po kami ng gagaling. So we have to prepare earlier than that. Pagkahirap sumakay nagpapuntang Malasiki at Bayambang, nahihirapan kami. Isolated case daw ang nangyari kahapon ayon sa Alliance of Modernized Transport Region 1. Nasa 50% lang kasi ang bumiyahe kahapon dahil sa suspensyon ng klase sa ilang lugar dahil sa bagyong Ramil. Under maintenance din ng ilan pang unit bilang paghahanda sa nalalapit na undas. 50% lang ang lumalabas dyan. Unexpected talaga yung phenomenon yesterday. Matapos may post online na sitwasyon kahapon, agad nakipag-ugnayan ng LTFRB Region 1 sa Alliance of Modernized Transport. Ayon sa LTFRB, nakatakda silang mag-issue ng special permit kung kinakailangan para lang may masakyan ng mga pasahero. Then LTFRB said that we could issue a special permit sa mga operatives na pwede niyang ibiyahe yun although hindi nila rota. Just to make it sure those commuters are not stranded. Sa nalalapit na undas, tiniyak ng One Pangasinan Transport Federation, Alliance of Modernized Transport at iba pang transport cooperatives sa Pangasinan na 100% babiyahe ang mga traditional at modern bus unit. Hindi, lahat po sila ma'am, magpapasada po sila sa undas. Dahil sa yung mga magbakasyonista ma'am, marami po sa ma'am. Nang sa ganon, maayos po yung sasakyan. Number 1 po yung sasakyan, dapat maayos. Tumanggi muna magbigay ng pahayag ang LTFRB Region 1 pero tiniyak ng ahensya na sapat ang bilang ng mga babiyaheng bus sa undas. Magsasagawa rin daw ng inspeksyon para matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero. Chris, ayon sa Alliance of Modernized Transport, nasa may 200 lamang ang bumabiyaheng modernized jeep sa buong Region 1. Nasa 60% niya katumbas ng 120 na modernized jeep ang bumabiyahe sa probinsya ng Pangasinan. Pero sa mga susunod raw na buwan ay posibleng madagdagan na yung bilang ng mga bumabiyaheng modernized jeep sa oras na maaprubahan ang revised LPTRP o yung Local Public Transport Route Plan. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Patay sa pamamaril ang Barangay Kagawad at kanyang kinakasama kung saan sospek ay isang pulis. Naka-alerto si CJ Turida. Patay ang isang barangay Kagawad at kanyang kinakasama matapos pagbabarilin sa Barangay 21 sa Nicolas, Ilocos Norte, pasado alas 2 ng hapon noong Linggo. Dead on the spot ang 26 anyos na lalaking biktima. Namatay naman habang ginagamot sa ospital ang 30 anyos na babaeng biktima. Nagmimerienda raw ang mga biktima sa beranda ng kanilang bahay nang biglang may humintong motorsiklo sa gilid ng kalsada. Sakay ang sospek at isa pang kasama sa pinagbabaril ang mga biktima. Narinig ko na may putok. Lumapit ako ng lumapit. Natignan ko na yung pamangking ko na duguan na. Nagkausap ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon ang hepe ng pulisya ng San Nicolas pero hindi na nagpaunlak ng panayam sa harap ng kamera.
Pero ayon sa kanya, may hawag silang saksi sa krimen na nagturo sa sospek na isang pulis. Nahuli kalaunan ang sospek sa follow-up operation ng mga otoridad. Sinubukan ng news team na kuhanan ng pahayag ang sospek pero tumanggi siyang magsalita. Pero sa pakikipag-usap daw ng hepe ng pulisya, itinanggi ng sospek ang paratang. Masakit man isipin, sir, na dahil doon mawawala yung anak ko. Kasi dalawa yung buhay kinuha niya eh. Tinutugis ng pulisya ang isa pang sospek. May kaugnayan sa personal na buhay ng sospek at babaeng biktima ang nakikitang motibo sa krimen. Sinisikap din ng news team na makuhanan ng pahayag ang kaanak ng lalaking biktima. Sinampahan na ng kaso ang sospek. CJ Torida, One North, Central Luzon. Patayang 47 anyos na lalaking construction worker matapos na barilin sa ulo at dibdib habang nasa inuman sa barangay San Marcos, San Mateo, Isabela gabi noong Linggo. Sa paunang investigasyon ng otoridad, hindi magkakilala ang biktima at ang sospek na parehong naimbitahan sa isang okasyon. Habang nagkakantahan ng grupo ng biktima sa videoke, lumapit daw ang sospek saka binaril ang biktima. Inagaw umano ng biktima ang dapat sana'y kakantahin ng sospek. Dinala sa ospital ang biktima pero binawian ng buhay habang ginagamot. Tinutugis na ng pulisya ang tumakas na sospek. Wala pang pahayag ang kaanak ng biktima. According sa witness, dumayo po itong suspect kasi sa kabilang bayan po siya. Hindi po sila magkakilala, sir. Yun nga po, sir, kasi hindi po namin na-recover yung baril. Kaya ito yung mga bala lang po, sir. Nakipag-coordinate po kami sa forensic. Seguridad sa mga eskwelahan sa Mangaldan, Pangasinan, hinigpitan matapos makatanggap ng bomb threat ang isang paaralan sa bayan. Tutukan sa report. Hatid sundo ni Aling Loretta ang kanyang 5 taong gulang na apo sa Anolid Elementary School. Hindi hintay na rin niyang matapos ang klase ng kanyang apo. Ngayon kasing sunod-sunod ang lindol sa ibang lugar at meron pang mga napapaulat na bomb threat sa ilang paaralan, ay gusto niyang makatiyak sa kaligtasan ng apo. Para sigurado ang kaligtasan ng mga bata. Noong nakaraang linggo, napaulat ang isang insidente ng bomb threat sa isang pampublikong paaralan sa bayan. Agad nagsagawa ng investigasyon ng Mangaldan Police. Lumalabas na isang 15 anyos na estudyante ang nasa likod ng bomb joke. Nakausap na ng pulisya at pamunuan ng eskwelahan ng estudyante. Kasunod ng panawagan ng pulisya na iwasan ang bomb joke dahil posibleng masampahan ng kaso ang sinumang nasa likod nito. Tinatawag po natin siya sa police station kasama yung mga guardians niya. At according po sa kanyang mga sinabi, wala po talaga siyang intention na masamang gawin. Kaya lang po talagang nangyari po na nagkaroon po ng alert. Mas hinigpitan pang seguridad sa mga paaralan sa Mangaldan, gaya sa Anolid Elementary School. Bagamat wala namang itilang kaparehong insidente, mainam daw na matiyak ang kaligtasan ng bawat guro at mag-aaral. Sa atin sa Anolid Elementary School, istrikto po ang ating principal pagdating po sa seguridad po ng ating mga estudyante. So mayroon po tayong guard na naka-assign po dyan na tinitignan niyang mabuti yung seguridad ng mga bata. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North, Central Luzon. Presyo ng mga bulaklak nagsimula ng tumaas habang papalapit ang undas. Mula sa Baguio City, makibalita tayo live kay Sandy Salvacio. Sandy? Chris, hindi naman matumal at hindi rin kalakasan yung bentahan ng mga bulaklak ngayon dito sa ilang mga flower shops sa Baguio City. Mahigit 1 linggo bago ang undas. Bumili ng bulaklak si Daisy kaninang umaga. Gagamitin daw ang bulaklak sa simbahan. Well understood naman kasi yun. Like syempre seasonal naman kasi yung pagtaas. Hindi naman siya actually every now and then nagtataas sila eh. So para sa akin, okay naman yung gano'n. Normal pa raw ang kalakalan ng bulaklak mahigit 1 linggo bago ang undas. Wala pang masyadong buyers. Baka next week, by Saturday. Apektado raw ang kalidad ng ilang bulaklak dahil sa mga nagdaang bagyo, lalo na ang mga hindi itinanim sa greenhouse. Dumarami na ang supply ng bulaklak sa bagsakan. Meron ding mga ibang bulaklak na yung hindi gaanong available. Meron ding imported na yun tumaas na ng konti. Sa pakikipag-usap natin sa mga flower vendors dito sa bagsakan ng mga bulaklak sa Magsaysay, ay nabanggit naman nila na sapat pa naman yung mga supply na gagamitin sa mga susunod na araw hanggang sa araw ng undas. Asahan na rin na sa mga susunod din na araw mula October 25 ay may paggalaw na rin sa presyo ng mga bulaklak.
Ngayong araw, ito muna ang latest na presyuhan ng mga bulaklak sa bagsakan. Ayon sa mga nagbebenta, may kaunting pagtaas sa presyo ng rosas nitong nakaraang buwan. Chris, dahil nga ilang araw na lang bago ang undas, isa sa mga pinaghahandaan ngayon ng mga florero ay yung paggawa ng mga arrange flowers. Meron naman mga arrange flowers ngayon na nagkakahalaga ng 100 pesos minimum pataas, ngunit sa mga susunod na araw ay asahan na papatak na ito ng 150 pesos minimum. Depende pa yan sa paggawa o depende pa yan sa mga gagamiting bulaklak at sa pagkakasaayos. Samantala, Chris, sa mga kababayan naman natin na balak bumisita at pumasyal ngayon dito sa syudad ngayong darating na undas, huwag po nating kakalimutan na magdala ng jacket, bonnet at iba pa, lalo na't malamig na nga sa syudad ay mas lumalamig pa ngayon yung simoy ng hangin. Chris? Maraming salamat, Sandy Salvacio. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Kahit walang bagyo o low pressure area, nagka-flash flood sa Batanes. Rumagasa ang tubig sa kalsadang yan sa Basco kahapon ng hapon. Kita pa ang pagtangay sa isang motorsiklo. Ayon sa Pag-asa, easterlies ang nagpaulan sa Batanes. Epekto ng bagyong Ramil naman ang nagpaapaw sa Abuan River sa Ilagan City, Isabela. Umabot ang tubig hanggang sa kalapit na Maisan. Pinalikas na ang mga residente na nakatira sa paligid ng Abuan River. Mga kapuso, makakaranas na ng mas maaliwalas sa panahon ang malaking bahagi ng bansa kumpara nitong mga nakalipas na araw. Ayon sa Pag-asa, sa ngayon wala pang bagong sama ng panahon na namamataan o nagbabadyang makaapekto sa bansa. Easterlies ang magdadala ng maalinsangang panahon sa halos buong Pilipinas. Pero kahit mainit, may tsansa pa rin ng ulan sa ilang lugar, lalo na sa bandang hapon o gabi. Base sa datos ng Metro Weather, may mga kalat-kalat na ulan sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon. Posible ang malakas sa ulan kapag may thunderstorms. May tsansa rin ng ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Insidente ng pagdanakaw kung saan biktima ang ilang joggers na itala sa barangay Anolid, Mangaldan, Pangasinan. Narito ang report. Nababahala ang mga opisyal ng Barangay Anolid sa Mangaldan, Pangasinan sa magkasunod na insidente ng pagnanakaw kung saan biktima ang ilang joggers. Huwebes ng gabi nangyari ang unang insidente. Ipinarada ng mga biktima ang kanilang motorsiklo sa silong ng punong kahoy. Pero tinangay ng hindi pa kilalang kawatan ang pitaka at iba pang mahalagang gamit ng mga biktima. Regular naman daw silang nagja-jogging dyan. Taga Pantal sila, Dagupan. Opo, Pantal, Dagupan. Pauwi pa daw sila. Tapos nung pagka-check nung gamit, wala na, nabuksan. Makalipas ang isang araw, panibagong insidente ng pagnanakaw ang naitala sa parehong lugar. Nasa barangay hall kami ng gabi, may lumapit ulit sa amin na ganun din yung nangyari. Na parang doon din na place, doon sa may Acacia. And then pagka-check ulit, pagdating sa bahay, pati cellphone wala na, even wallet. Iniimbestigahan na ng barangay council ang insidente. Nakipag-ugnayan na rin sila sa pulisya. Hinala ng mga opisyal ng barangay na taga-Anolid lang din ang suspect at mga dayo lang ang binibiktima. Marami rin daw joggers na taga-Anolid pero wala pang nanakawan sa kanila. Nag-iimbestiga na rin ang pulisya. Pinaigting pa raw ang kanilang police visibility. Isa po sa tinas po namin sa dito lalo po special sa Mangaldan yung talagang police visibility po. Yung police presence kailangan po talagang maramdaman ng tao. Panawagan ng otoridad sa publiko na maging alerto at mapagbantay sa kanilang mga gamit o ari-arian, lalo pat ngayong bare months ay karaniwang naitatala ang pambibiktima ng mga kawatan. Kasama si Daryl Piralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Sinampahan ng reklamo ng isang grupo ng mga magsasaka at mangingisda mula sa Narbacan, Ilocos Sur ang dati nilang mayor na si Chavit Singson. Reklamong plunder at graft ang inihay nila sa ombudsman laban kay Singson. Para yan sa maanumalya o manong pagbili
ng 10 ektaryang lupa ng Narvacan Farmers Market sa halagang 149 million pesos. 49 million pesos lang daw ang market value nito. Inireklamo rin ng grupo ang iligal umanong pag-okupa ni Singson sa baybayin sa bayan ng Sulbec para sa itinayong rest house. Sagot naman ni Singson, diversionary tactic ang reklamo. Bukod kay Singson, kasama rin sa mga inireklamo sina Philippine Tourism Authority General Manager Robert Dean Barbers at ilang pang opisyal ng Ilocos Sur at ng Sangguniang Bayan ng Narvacan. Samantala, aprobado na ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang dagdag na sahod sa Cagayan Valley. Batay sa Wage Order Number RTWPB 2-24, magiging 500 pesos na ang daily minimum wage sa agriculture at non-agriculture workers sa Cagayan Valley. Simula yan sa November 5. 20 pesos ang dagdag sa arawang sahod ng mga manggagawa sa agriculture sector at 40 pesos sa non-agriculture sector. Mula yan sa dating 460 at 480 pesos para sa agriculture at non-agriculture sectors. May dagdag na 500 pesos naman sa monthly minimum wage para sa domestic workers sa rehiyon. Ang dating 6,000 pesos na sahod magiging 6,500 pesos na kada buwan, simula rin sa November 5. Debut single ng Pampanga Bass Band na Cinco Mano, maaari nang mapakinggan. Silipin sa report ni Jewel Fernandez. Isang rising Pinoy band na naman ang ating mapapakinggan. Yan ang Cinco Mano na binubuo ng band members na sina Paul, Jello, David, Nate at Ernest. Originally, kami pong four, maliban kay Paul, is magkakakilala na po kami. Tapos, nag-audition po si Paul as vocalist ng banda. Tapos parang okay yung boses niya. Parang sabi ko, nag-match sa personality ng banda. Parang feel ko, nagugustuhan. So, introduce ko si Paul sa mga kabanda namin. Pero ano nga ba ang kwento sa likod ng pangalan ng banda na Cinco Mano? Kaya po napili namin yung Cinco Mano. In Spanish, 5 hands, di ba? 5 fingers, 5 hands. Pero kasi if you take it at face value, ang mano po is bliss, di ba? So kung titingnan nyo ang Cinco Mano, parang 5 nagbe-bliss. Bliss at 5. Idagdag na rin sa inyong playlist ang kanilang debut single na Ulan under Alt G Records. Ayon sa kanila, ang kantang Ulan daw ay naglalarawan sa bigat na nararamdaman ng isang tao. Gaya ng ulan, kailangan ding ibuhos o i-let go ito kung ikaw ay nabibigatan na. Gusto namin after nilang pakinggan yung kanta, iiwanan na po nila lahat ng dapat nilang bitawan sa kanta. Pagkatapos ng huling letra, huling bara ng kanta, gusto po namin, kumbaga maibsan yung sakit. Maaari nang i-download at pakinggan ng Ulan sa lahat ng music streaming platforms worldwide. Jewel Fernandez, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Halos 400,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu, kumpiskado sa magkahiwalay na bypass operation sa Ilocos Sur at Cagayan. Tutukan sa report. Arestado ang 46 anyos na lalaki sa search warrant operation ng otoridad sa kanyang bahay sa Barangay Lingsat, Bantay, Ilocos Sur, pasado alas 4 kahapon. Mahigit 170,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu ang nakumpiska sa operasyon. Nakuhanan din ang sospek ng baril at mga bala na walang dokumento. Mahaharap sa kaukulang kaso ang sospek na wala pang pahayag. Matagal po siyang namalmanan kasi subject na po ito sa bypass operation ng mga times na at naging mailan po siya. Actually po itong spec is nag-ooperate siya dati sa mga karating po na bayan. This past months na po,
na napag-alaman natin through our monitoring and validation na doon na siya mismo nagbebenta sa bahay niya. Timbog ang 31 anyos na lalaki sa bypass operation ng otoridad sa Barangay Sentro 10, Tuguegarao City, Cagayan, umaga kahapon. Kabilang sa drug watch list ng PNP at PIDEA ang suspect. Nakuha sa kanya ang 30 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 200,000 pesos. Kumpiskado rin ang iba't ibang drug paraphernalia, budol money at sasakyang ginamit sa transaksyon. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang suspect na mahaharap sa karampatang kaso. Yun sir, yung isa pong tinitignan po natin ngayon ng ating mga kapulisan po sir kasi dati po pusher po siya. So yun po yung chinecheck po ngayon ng ating mga investigador po. CJ Torida, One North, Central Luzon. Mahigit 50,000 na punla ng iba't ibang gulay ibinahagi sa mga barangay sa Peña Blanca, Cagayan. Sundan sa report. Namahagi ang provincial government ng mahigit 50,000 na iba't ibang punla ng gulay sa mga residente ng Peña Blanca sa Cagayan. Pinangunahan ng Office of the Provincial Agriculture ang pamamahagi ng mga punla na bahagi ng gulayan sa pamilya program ng pamahalaan. 24 ang barangay sa Peña Blanca at bawat barangay may kabuoang 105 na benepisyaryo. Sa pamamagitan nito, makapagtatanim ng gulay ang bawat residente sa bayan. Naihatid na ang iba't ibang tulong gaya ng galvanized iron sheets, family tents, emergency shelter repair kits, generator set at lumber para sa mga pamilyang labis na nasalanta ng nagdaang Super Typhoon Nando sa Calayan, Cagayan. Pinangunahan ng OCD Region 2 ang operasyon katuwang ang Philippine Navy at iba pang ahensya ng gobyerno. Labis ang pasasalamat ng pamunaan ng OCD Region 2 sa tuloy-tuloy na pakikipag-ugnayan ng iba pang ahensya ng gobyerno para sa recovery operations upang matugunan ang pangangailangan ng mga pamilyang labis na nasalanta sa lalawigan. Dagdag pasakit para sa mga magsasaka ang bumabagsak na presyo ng palay sa merkado na nasa 8 hanggang 12 piso kada kilo. Ito ang suliraning nais tugunan sa pagbubukas ng rice processing system sa Pampanga na ibinigay ng national government. Sa tulong ng bagong pasilidad, makakatipid ng 2 hanggang 3 piso kada kilo ng palay ang mga magsasaka sa processing fee. Meron itong 2 circulating dryers na kayang magproseso ng 24 tons o 280 bags ng palay kada batch sa loob ng 8 to 10 hours at rice mill na may kapasidad ng 40 to 60 bags kada oras. Aapela rin daw ang provincial government sa national government na itaas pa ang pondong inilaan sa mga magsasaka sa Pampanga hanggang 2026. Joel Fernandez, One North, Central Luzon. Sa Gitdugtong Buhay Bloodletting Project, isinagawa ng GMA Kapuso Foundation katuwang ang PMA at iba pang partner agencies. Tunghayan sa report. Matagumpay na isinagawa ng GMA Kapuso Foundation ang socio-civic arm ng GMA Network ang kanilang Sagip-Dugtong Buhay Bloodletting Project sa Philippine Military Academy sa Baguio City ngayong araw. Nagbayanihan ang daang-daang puwersa ng PMA, Philippine Coast Guard at Philippine National Police sa pagdodonate ng dugo. Ito na raw ang ikalimang pagkakataon na isagawa ang blood donation activity sa PMA. Alam namin kung gaano ka-importante itong GMA Kapuso Foundation, what they're doing, and it's one way of helping. Katuwang ng GMA Kapuso Foundation ang Philippine Red Cross sa proyekto. So nagkakaroon ma'am sila ng shortage po kasi nga po yung sa Cebu, yung hospital na naapektuhan. So kailangan natin ma'am na mag-ipon. Batid daw ng mga blood donor ang kahalagahan ng pag-aalay ng dugo. Malaking tulong daw ito sa mga nangangailangan. There was a time yung parents ko nangailangan at kailangan natin ng dugo para idugtong buhay. Napakalaking bagay. Best practice ko na to kasi ma'am, alam kong ang pagdodonate ng blood is malaking tulong po sa ating mga kababayan. Target ng programa na makalikom ng 300 blood bags na i-turn over sa Philippine Red Cross para sa nararapat na disposisyon. Kailangan dahil kaka-launch lang natin ng ating Kapuso Cancer Champions, mga batang nangangailangan ng cancer treatment. And of course, kasama dito ang blood transfusion. And of course, nanawagan sa atin ang Red Cross, si Secretary General Gwen Pang, na kailangan daw ng dugo sa mga earthquake-affected areas ng Cebu at saka Davao. Ang Sagip-Dugtong Buhay ay ang biannual bloodletting project ng GMA Kapuso Foundation katuwang ang PRC. Hinihimok ang mga individual na mag-donate ng dugo upang matulungan na maisalba at mapahaba ang buhay ng mga taong nangangailangan. Kasama si Henry Dominsil, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon.
When it rains, it pours para kay Karam Barikawa Malbog, isang Novo Vizcayano. Matapos siyang maging top-notcher sa August 2022 Medical Technologist Licensure Examination at naulit pa nang pangunahan din niya ang 2025 Physicians Licensure Examination ngayong Oktubre. Ayon kay Karam, stressful daw ang pag-review niya para sa PLE dahil iba ito sa MTLE. Pero sa tuwing nakakaramdam siya ng pressure, naaalala daw niya noong bata pa siya ang kanyang pangarap na maging doktor at tumulong sa tao. Iced peanut butter coffee at iba pang healthy juice patok sa panlasa ng mga turista. Silipin sa report. Healthy drinks ba na pamatid-uhaw ang hanap mo, kapuso? Bakit hindi subukan ang binabalik-balikang refreshing juice na tea-based sa Baler Aurora? Ito ang Baler Sunrise, ang jasmine tea, hinaluan ng iba't ibang klase ng prutas, gaya ng lemon, mulberry at passion fruit. Pasok na pasok sa panlasang Pinoy. From Manila, pupunta kami dito, parang pagod ka sa biyahe. Tapos pag uminom ka nito, parang marerefresh ka. Alam mo yun, yung feeling na binabalik-balikan ko talaga siya. Para naman sa mga coffee lover, ating tikman ang iced peanut butter coffee. Nagmula pa sa Sagada at Kalinga ang kape na ginagamit sa paggawa nito. Homemade naman ang peanut butter na nagbibigay ng kakaibang lasa sa kape. Pwedeng iserve ng malamig at tiyak may enjoy rin while the peanut butter is hot. Nag-isip po kami yung peanut butter coffee kasi kumbaga kilala po dito sa Baler yung peanut butter. So nag-ano po kami ng coffee, iced peanut butter coffee. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Mga kapuso, 65 days na lang. Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ng mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.